po. Good morning po sa bawat isa sa atin. Isang malakas na palakpak po para sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Andaman kayo po itang palagi ng sasabihan, Pastor. Masaya ko po. Lawan niya po yung kasipingin ng masaya. Lunto po kasi kay lupa na yan. Dahil pag masaya ang iyong puso, lalabas sa inyong mga mukha. Makikita ang inyong mga ngiti. Dahil sabi nga po, we have so many reasons to be cheerful, maging joyful. Dahil sa atin po nasa atin ang source ng ating kagalakan. At yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Amen! Handa na po ba kayo magpuri sa ating Diyos? Today is the first Sunday of December. Malapit na po ang Kapaskuhan na kung saan na lahat ng tao nagse-celebrate. Pero tayo po, araw-araw tayo nagse-celebrate dahil nasa atin na ang tunay na diwa ng Pasko. At yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Amen! Sinasabi po sa awit 101-5, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Sama-sama po natin purihin ang ating Diyos. Hallelujah. Amen, Lord. Mag-alala sa mundong ginagalawan. Ang buhay mo ngayon may katiyakan. Huwag mag-alilangan, tumawag sa Kanya, siyang kasagutan magpakailanman.
buhay kong ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo lang natagpuan. Tunay na kagalakan, di mababayaran ng kahit ano pa man. Sabay-sabay po tayo! Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Hallelujah! Kay ganda-ganda ng buhay at kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Oh, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. At kay ganda-ganda ng buhay. Kapag kapiling ka, ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Babago, walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Yes, sabihin po natin. Kay saya-saya. Tunay Panginoon, ang kagalakan nagmumula sa inyo ay walang katumbas. Hallelujah. Minsan pa ho. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. At kay ganda-ganda ng buhay, Kapag kapiling ka, ikaw ang buhay ko. ikaw ang buhay ko, Hindi nagbabago, walang katulad mo, oh Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Lahat po ng masaya dahil nasa kanila si Kristo. Magsabing malakas ng Hallelujah! Amen. Sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon. Ang ating kamay ay ating itaas para sa ating Diyos na buhay. For He is worthy to be praised, worthy to be glorified. Magpakailanman kami magpupuri sa iyo, O Diyos. Itataas ang aming mga kamay para sa inyo lamang. Pagpupuri't pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Bakit di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, kay papurihan. pasasalamatan magpakailanman. Hallelujah. Pagpupuri't pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan.
ng kalungkutan, patuloy po natin pupurihin ang ating Diyos dahil siya'y tunay na matapat, mabuti sa bawat isa. Sabi nga, walang kinikilingan ng ating Diyos. Mabuti siya sa akin, sa iyo, sa Kanya, sa ating lahat. Amen! Hallelujah! Jesus, ika'y aking sasambahin. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasampitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpagkailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpagminsan pa ho. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpagkailanman. Pasasalamatan magpagkailanman. Pasasalamatan magpagkailanman. Pasasalamatan magpagkailanman. Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, Lord. Oh, sambahin ang ngalan mo. Sa oras pong ito, isipin po natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa bawat buhay natin. Tunay nga na kahit hindi po tayo karapat-dapat, binilang niya po tayong karapat-dapat sa kanyang harapan. Tunay nga po na dakila ang ating Panginoon. Sa lahat po ng ating mga suliranin, siya ang ating naging santigan, O God. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagmamahal. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Purihin ka. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Asagad mula sa aking pagmulan hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kapurihan ng Diyos. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Asagad mula sa aking
ba'y sa kalungkutan, nariyan ka sa gitna ng kaliliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, O God, Ika'y tapat, O Diyos. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako ay nabuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako ay nabuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako ay nabuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, O Lord. Oh, Ika'y tapat. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, O Lord, Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa
Kapatid, tunay na mabuti ang Diyos sa ating mga buhay at ni minsan hindi siya nagkulang. Ni minsan hindi niya tayo pinabayaan. Sinabi niya sa kanyang mga salita, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. And in the Bible, it was mentioned 365 times, which means we have 365 days in a year, and each day of the year, the promise of the Lord stays and remain, that He will never leave you nor forsake you. Nararapat lamang na awitan mo siya ng papuri, ng pasasalamat, ng pagsamba ngayong umagang ito. Itaas mo ang iyong tinig sa Diyos, purihin mo siya, pasalamatan mo siya, parangalan mo siya sa kanyang katapatan, sa kanyang kabutihan, sa kanyang kabanalan sa iyong buhay. O Panginoon, pinapasalamatan ka namin ngayong umagang ito. Pinupuri sa iyong kabutihan, sa iyong kabanalan, Panginoon. Tunay ang iyong mga salita. Ni minsan, Panginoon, hindi kami binigo. Sapagkat, O Diyos, ang iyong anak na si Jesus, ang siyang tunay na gumanap at tumupad ng iyong mga salita at ng iyong mga pangako sa aming mga buhay. Kaya, O Diyos, sa lahat ng aming kalakasan, Panginoon, buong kalakasan na aming pinupuri, sinasamba, Panginoon, ang iyong pangalan. At nawa, O Diyos, sa umagang ito, patuloy pong tumimo sa aming mga puso, sa aming mga isipan, ang iyong mga salita. At ito ang patuloy na magbigay ng buhay, Panginoon, sa amin. And Lord, we believe, kami ay naniniwala, O Diyos, na ang iyong mga salita ang siyang patuloy na magiging dahilan, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng experiential knowledge, Panginoon, of who you are in our lives. We praise you, we glorify you, and we honor you in the mighty name of Jesus. Amen and amen and amen. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapagkailanman. Ang lahat ako ay nabumuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Amen, Lord. Okay, nasa dako po tayo ng pagkakaloob, pero bago po tayo magkaloob, mayroon po mga announcements. So yung Sunday school po natin, mayroon silang Christmas party on December 17 at 9:30 a.m. So mayroon po daw exchange gift na 100 pesos. Okay? Preferably unisex. Okay? Meron pa po, yung men's department po ay mayroon din po tayong Christmas party sa Jimmy's Hollow Blacan, Kabyo Bakal sa Palibutan, Angeles City. Huwag po kayong mag-aalala. Para po nakacentralize yung aircon doon. Malamig. Preskong-presko. So, kita-kita po tayo, 5 p.m. sa December 16, 2023. Mga kalalakihan. Sama-sama po tayo. At the same time, yung ating businessman ay may announcement sa kanyang mga t-shirt. Available pa daw po yung t-shirt natin. Makipag-ugnayan po kay Don Edwin Basa. So, this is the last day na mag-o-order po tayo ng mga t-shirt. Para sa ganun po, mag-move on na po siya sa ibang mga project niya. So, convention ushers meeting after the service. At ang music team po natin ay mayroon din pong meeting pagkatapos ng service. Amen. So, napakaganda ng hangarin at plano ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga ni Pastor noong last Sunday, no?
At nawa yun ang makita natin sa ating mga buhay. Kaya kapag yun ang ating nakita na ang tagumpay natin ay ang Panginoon, ang ating kasaganaan ng Panginoon, ang pagbibigay po ay madali. Amen? Ang pagbibigay po ay kusang loob. At ito po ay kagalakan po natin na makapagkaloob sa gawain ng Panginoon. Sapagkat hindi ka dikta ng iyong kabuhayan, hindi ka dikta ng mga pumapasok o lumalabas sa iyong kabuhayan, kundi ang nagdidikta sa iyo ay ang pag-ibig ng Diyos, ang relasyon mo sa ating Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa oras na ito. Na tunay nga, Panginoon, ang aming pagbibigay ay bunga ng aming pasasalamat sa inyo. Ang aming pagbibigay ngayon, Panginoon, ay hindi sapilitan. Ang aming pagbibigay ngayon, Panginoon, ay bunga ng aming pagpupuri sa inyo, O Diyos. Kung paano ka namin pinasasalamatan, kung paano ka namin pinupuri, Lord God, gayon din, Panginoon, ang aming pagkakaloob sa gawain ninyo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, hindi po namin kayo mahihigitan. We cannot outgive you, Lord God. Higit pa sa aming ibinigay, Panginoon, una ka nang nagbigay, Panginoon. Una ka nang nagkaloob sa amin. At ang kayamanan namin at ang pinagkaloob po ninyo ay ang inyong bugtong na anak. Kaya sabi nga po ninyo, kung ang inyong pinakadakila at pinakatatayang anak ay hindi nyo ipinagkait sa amin, ano pa ang hindi nyo po kayang ipagkaloob sa amin? Ang lahat ng ito, O Diyos, ang mga material na bagay, ay susunod na lamang sa amin, karagdagan lamang sa aming mga buhay. Kaya salamat, O Diyos, sa ministeryong ito ng pagkakaloob. Purihin ka at pasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Pagpupuri't pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Amen. Meron po bang bagong dalo dito sa ating iglesia? Meron pong bago? Lahat po ay luma. Ay, joke. Meron po bang bagong dalo? Wala po. So tayo pong lahat po ay tumayo at magkamayan po tayo, magbatian sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasampitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasampitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Amen. Minsan pa ho, malakas sa palakpak para sa ating Diyos na buhay. Okay, good morning po sa lahat. Sabihin nga po natin sa ating katabi, ang saya-saya ko ngayon kasi nandyan ka. Yan. Left and right po yan ha, baka sa right lang. Yan, napakasaya po talaga na magkakasama tayo, no? Na nakikinig ng salita ng Diyos at
nagpupuri sa Kanya. So announcement po muna, baka makalimutan natin yung ating evening service sa December 24 and 31. So 4:30 po, ilagay po natin no, sa ating listahan, baka makakalimutin na tayo. Ako medyo makakalimutin na ako. 4:30 po, mas maaga, no po? 4:30 po tayo na dapat nandito na. Hindi yung 4:30 pa lang aalis ng bahay, no? 4:30, nandyan na po tayo at nagkita-kita na tayo. Ayan. O ayan, naka-flash, no? December 24, 4:30. Huwag po natin kalimutan, ha? Sige po, sabihin natin sa katabi natin, huwag mong kalimutan. 4:30 tayo sa kailan? December 24 at December 31. 1 week lang ang pagitan niyan, no? Okay, Sunday po yon. Kung makikita nyo sa ating calendar or cellphone na may calendar, ito po ay Sunday. Ayan. So, patapos na po ang ating 2023 team na talaga namang tayo po ay lumago, spiritual, no? Standing on higher ground. Ngayon po, masasabi na natin, no? Sa ating mga sarili with confidence, kung saan tayo ngayon nakatungtong. Nasa higher ground po tayo. Sapagkat mas nakilala nating lubos ang ating Panginoon. At ngayong quarter na ito, patapos na rin, no? So yung ating team, yung fourth quarter natin, seeing through the lens of God. Ayan, seeing God's point of view, no? So madalas ang ginagamit nating lens ay life lens, world lens. No po? Kahit na po yung magnifying lens, o hindi po yan uubra. Minsan sinasabi natin, mga high-powered lens sa physical, nakikita natin yung details. Nung naimbento po ang microscope, bonggang-bongga, no? Pasabog ang siyensya noon. Dahil nakikita na yung hindi nakikita ng mata when it comes to physical. Katulad ng mga viruses, bacteria, nakikita na yan sa microscope. Pero may lumitaw na naman na invention na hindi lamang bakteryang nakikita, maging ang detalye ng isang bakterya. At ngayon patuloy na nag-i-evolve yun, nagkakaroon ng innovation, nagkakaroon ng mas mataas na discovery. So makikita po natin no, hindi pa rin pala yun ang tunay na lens, kundi marami pa na darating na kung saan meron pa rin itong imperfection. No, mamaya po makikita natin pag sa mga nakaraan na kasing topic, nakita na natin to, no, yung pagkakaiba ng points of view, no, ng points of view kapag tiningnan natin ito sa relasyon natin sa Panginoon. Kapag nakita natin ito sa ating pagkakakilala sa ating Panginoon, nakikita na natin yung difference. At ngayon po, patuloy na nagbibigay ng mga patunay or manifestation na kapag tiningnan natin ang isang bagay, no, through the lens of God, iba. Iba po. No? So, today po, or this morning, ang ating pong pag-aaralan ngayon, yung seeing life's suffering or difficulties. No? Seeing life's suffering or difficulties through the lens of God. Mapagko-compare natin na kapag tiningnan natin ito through the lens of God, ay kaiba doon sa life's lens. Doon sa world lens. No? Kaiba po kung paano natin siya tingnan na hindi natin kilala ang Diyos, na wala tayong malalim na relasyon sa Kanya, na wala tayong pagtitiwala sa Kanya. Iba po. No? Just as our natural eyes, ang ating pong natural na mata, ay nahihirapan po yan na tumingin sa dilim. So kapag ginamit natin ang ating mata sa isang madilim na lugar, hindi po natin makikita kung ano ang nasa paligid nito.
ang pwedeng na lang nating makita, kasi ang ating mata, meron siyang capacity na mag-adjust. Pero ang makikita lamang niya ay ang finokus mo. Kahit po hindi sa madilim, kahit ngayon, kapag po kayo ay nakatingin sa akin, hindi niyo po masyadong nakikita ang nasa paligid ko. Kapag tinuon po ninyo ang mata nyo sa akin, ako po yung nakikita nyo, ako yung naka-highlight. Ako yung spotlight. Nakikita nyo, ako. No po. Pero yung nasa paligid ko, yung nasa left, yung nasa right, maaaring makikita nyo, pero hindi siya ganon kaklaro. Kung hindi nakikita nyo po siya, para siyang blurred. No? Nakikita nyo lang siya, pero hindi nyo madetalye kung ano ang nasa paligid ko. Kasi ako po ay ang inyong focus. Naka-focus ang inyong mata sa akin. No? At hindi natin nakikita kung ano ang nasa paligid ko. Tama po ba? Ayan, nakatingin kayo sa akin ngayon. Nakikita nyo ba yung mga detalye dyan sa aking paligid? Di po ba hindi? No? Everything looks blurred. Parang blurred lang. Hindi natin madetalye, hindi natin makitang mabuti. No? So, para makita natin yan, ililipat natin yung tingin natin. Ako naman yung magiging blurred. No? Pag tumingin kayo doon, yun ang makikita nyo, yun ang madidescribe ninyo. Pag tumingin kayo dito, yun lang din ang madidescribe nyo. Pero ako, hindi na. Blurred na ako sa inyo. No? Kasi, hindi ako yung focus. No? So, maaari nating makita. Makakita yung tingin natin beyond. Makikita natin kung ano yon, no? Pero hindi ang mata lang natin ang ating gagamitin. Hindi yung ating physical eyes. We can see beyond, we can see out of these things kung ang mata natin ay nakafocus kanino? Sa ating Panginoon. Kung meron tayong pananampalataya, meron tayong tinatawag na eyes of faith. Meron tayong mata na maaaring makakita at ito ay ang pananampalataya o pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Kung naniniwala tayo na maaari tayong makakita beyond, mangyayari po yun. It depends our faith, it depends our trust, it depends how you know the Lord. How well you know the Lord. Gaano mo siya kakilala. Seeing with the eyes of faith requires us to focus on God. Para magkaroon tayo ng spiritual eyes, kailangan focus tayo sa ating Diyos. Kailangan focus tayo sa Kanya. Kilala natin siya, nagtitiwala tayo sa Kanya. When we took a picture, siyempre nagsa-selfie tayo, no? Ayan, pag hinarap mo yung selfie mo sa'yo, sino yung makikita mo? Yung sarili mo. Pag finokus ko yung aking camera kay Pastor Francis, makikita ko si Pastor Francis sa aking cellphone. Pero ang nasa paligid ni Pastor Francis, wala. Wala sa screen. Ang meron lang sa screen ay si Pastor Francis. But the surroundings of Pastor Francis cannot be seen because the focus of the camera is his. No? So, ganun po. Pag ikaw naman nag-selfie ka, ang focus yan, ikaw yan. No, selfie, ganyan. Ikaw yung focus. Pero yung nasa paligid mo, kung di sila didikit sa'yo, hindi sila makikita. Kaya nga pag selfie, tinitingnan mo muna kung nasa background. So, hindi sila yung focus, kundi sila ay background. We cannot identify what is in the background. No? The same true in suffering. Yung mga kahirapan natin sa buhay, yung mga problema natin, yung mga challenges natin, kapag yan po ang finokus natin, no, yan lang ang makikita natin at dyan lang tayo mabubuhay. Pag finokus mo yung iyong attention sa problema, hindi ka aalis sa problema. Hindi mo makikita kung ano yung beyond, na pwede palang ma-overcome mo ang problem na ito if this is not the focus.
kung hindi ito ang focus mo. Kapag natuon po ang ating paningin, no, yung ating focus sa ating mga suliranin, sa ating mga kinahihirapan, yan po yung magiging buhay mo. No? At hindi ka po niyan gagawing masaya. Kung hindi, kapag nag-focus ka dyan, tunay na ikaw ay malulungkot. Kasi yan yung nag-capture ng iyong attention. Yan yung laman ng iyong puso, ang laman ng iyong kaisipan. Kaya dyan, saan ka huhugot ng saya? Wala kang paghuhugutan kasi yan ang iyong focus. Diyan ka nag-focus, diyan nag-pay yung attention mo, diyan ka nabuhay. Kaya ang mangyayari, malulungkot ka, madidisappoint ka, manghihina ka. Alam niyo po, ako na, nung isang araw sabi ko, bakit ito na naman yung aking topic, infirmities? Kasi before infirmities din yung topic ko. Alam niyo po, marami akong mga challenges sa oras, sa panahon. Talaga pong napakaraming mga challenges yan. At kung nag-focus ako sa mga yan, ito lang yung sasabihin ko. Bagya na ako mo. Bibigay na ako. Ditak ng ditak. Mag-collapse na ako. Ditak ng ditak. Ma-hospital na ako. Pero ano ang nakikita sa akin ng mga taong nakakasalamuha ko? Saan ka humuhugot ng lakas? Ma'am Jem. Isa lang ang sagot ko. Sabi ko, kay Lord, bakit alas 7 na nagtatrabaho pa tayo? Parang alas 7 pa lang ng umaga sa'yo. Bakit? Anong iniinom mo? Umiinom ka ba ng Red Bull? Umiinom ka ba ng mga energy drink? Nakita nyo ba akong uminom? Tubig ang ininom ko, sabi ko. Alam niyo ang kinakain ko, salita ng Diyos. Yan ang aking kalakasan. At yan ang pagkakataon na naisi-share ko ang experiences ko, ang karanasan ko sa Panginoon. Kapag gano'n ang tanong nila, ginagrab ko yung opportunity. Alam mo ba kung ano sikreto ko? Ay sige nga ma'am, ano ba yung sikreto mo? O, nagmamarites din yung iba. Ano daw yung sikreto mo ma'am? Tapos, isa lang ang sikreto ko, ang relasyon ko sa Panginoon. At doon mag-uumpisa na kami ay magkukwentuhan. No? So, para daw akong Samson. O, hindi ako si Samson. Kasi hindi ko naman pahabaan ng buhok ko. Humaba lang yan, wala akong time papuntang parlor. No? So, anyway, Ma'am Jem, kahit di mo naman paputol yan, bagay mo naman. O yan ang kabutihan ng Diyos. Kahit di ko yan mapagupitan, maganda pa rin ako. Di po ba? Ayan. Okay, salamat. Kapatid ko nga kayo sa Panginoon. Okay, comparing our natural eyes ability to see in the darkness, our vision is limited. You cannot see the details. No? Di po natin makikita yung details, kundi di rin natin makikita kung ano yung background. No? During times of suffering, our focus tends to narrow down to immediate concern and challenges. Kapag physical eyes ang ginamit natin, focus lang yan sa problema na nasa harap mo. Sa problema na dinadanas mo. Sa kahirapan na na-experience mo. Doon lang magpo-focus. Alam niyo po pala, kapag nakita mo yung beyond, magiging masaya ka. Ako kahit napaka-busy kong tao, lahat ng ginagawa ko, na-enjoy ko. No? Kahit na inaabot kami ng gabi para i-prepare ang mga materials na gagamitin natin next year, dahil napakaseryoso po ng ating DepEd Secretary na kailangan nakahanda ang mga kagamitan, ang mga resources na gagamitin sa susunod na panahon. So, pag iniisip ko na ginamit ako ng Diyos para sa mga estudyante natin, para sa mga teachers natin, napakasaya ko po sapagkat gaano karaming teachers sa buong mundo, isa ako sa napili na gawin yon. At lahat ng aking kinailangan, kalakasan, karunungan, lalo pa pong sumibol. Lalo ko pang na-experience yung katotohanan ng kanyang pangako. Na siya ang pinaguhugutan ko ng wisdom. Siya yung source of wisdom.
Mahihirap po yung ginagawa namin, hindi basta-basta. Kinukulong kami doon para mag-isip, para gawin, para i-present, para ipakita, para tingnan kung anong mali. Ano po? Ganun po katindi. Away from my family. Di ko na halos ma-text si Brother Ray. Kaya mabuti na lang, no? Ang Diyos ang nagpapa-realize kay Brother Ray na ang ginagawa ko ay hindi para sa aking sarili, no? Ito ay ang isa sa mabuting plano ng Diyos. At doon ko po nakikita na ito ay plano ng Diyos. Hindi niya ako pinababayaan, hindi niya ako iniiwan, kahit sa ere, bigla-bigla yung presentation, no? Hindi man ako dapat ang una, ako yung mauuna, pero nararanasan ko gaano kabuti ang Diyos. Nararanasan ko kung gaano siya kagaling sa aking buhay. Magnificent God, awesome God, great God, yun ang masasabi mo sapagkat makikita mo kung sino ang Diyos sa buhay mo once na ikaw ay nagdepende sa Kanya. During times of suffering, our focus tend to narrow down, no? Doon sa ating mga problema. Our attention is preoccupied. No, yung attention natin, puro lang doon sa problema na yon, puro lang doon sa kahirapan na yon, no? Mga issues na yan ang nagdo-dominate sa ating kaisipan at sa ating puso. Kaya pag yan ang nag-dominate, ano yung mararanasan mo? Malulungkot ka, madidisappoint ka, manlulupay-pay ka. Kaya sasabihin mo talaga, bagyan ako mo. Sasabihin mo talaga, ay, pinagsukluban na ako ng langit at lupa. Ano ba naman yan? Sunod-sunod, di pa man ako nakabangon. Kasi yun ang iyong nasa kaisipan at ng iyong nasa puso. Ano po ang dapat na mayroon tayo? Eyes of faith, ang ating pananampalataya. Ito po yung eyes of faith na maintindihan niya, makikita niya yung beyond. Makikita niya yung pag-ibig ng Diyos. Makikita niya yung provision ng Diyos. Makikita niya yung faithfulness ng Diyos. Makikita niya na ang Diyos ang nagpo-provide ng lahat ng bagay. Makikita niya ang presensya ng Diyos kapag meron siyang pananampalataya. Kapag ang pananampalataya niya, yun, no, ang magbubukas sa kanyang eyes of faith, sa kanyang spiritual sight. At marami sa Bible ang mga pangyayari na kung saan hindi nakikita sa physical, subalit sa pamamagitan ng pananampalataya, nakita the spiritual. Nakita yung katotohanan. Kasi deceiving ang lahat ng bagay. Ang problema na yan, dinideceive tayo para tayo'y manlupaypay, para mawalan tayo ng pagtitiwala sa Diyos. No po? Yan ay deceiving. Panlilinlang. At kailangan tayong mga Kristiyano, hindi tayo nalilinlang dyan. At para hindi tayo malinlang, kailangan natin ang sapat na kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, yan ang magbubunga ng patunay na pananampalataya, tunay na pagtitiwala sa ating Diyos. Ano po? Yan ang magbubunga. Faith enables us to look beyond our current troubles. Ano yung problema mo? Hindi yan ang makikita mo. Ito ang problema na sa harap mo. Hindi yan ang tinitingnan mo. Kundi ang tinitingnan mo, beyond. At ano yung beyond na yan? The love of God. The faithfulness of God. The provision of God. The presence of God. Yan ang nakikita natin beyond. Hindi yung nasa harap natin. Hindi yung kahirapan na nasa harap natin. Hindi yung suliranin, problema. Hindi po yan ang nakikita natin. Ako hindi ko nakikita yung pagod ko, kundi ang nakikita ko, how blessed I am. Kaano kabuti ang Diyos sa akin. Malakas ako, nakatayo ako, nakakapagsalita ako. Binigyan niya ako ng karunungan. Pinili ako. How blessed I am. Kaya isa lang yun nasasabi ko. I will sing the faithfulness of God. I can sing. No? Aawitin ko ang katapatan ng Diyos sa buhay ko. Aawitin ko kung gaano niya ako kamahal. At
lagi kong sasambitin ang salamat po, Lord. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Lord. Mula sa aking puso na may kasamang iyak, iyak ng ligaya, iyak ng saya, sapagkat nararanasan ko at nakikita ko yung sa kabila ng maraming mga challenges ako nadadaanan, hindi nagkulang ang Diyos. Hindi na late ang Diyos. Biglain nila ako, haharap ako sa harapan. Hindi ako matatakot. Hindi ko man nararamdaman na ngayon, dahil na-overcome ko na yon, dahil nangibabaw na ang pagtitiwala ko sa Diyos. Kasi nakita ko, hindi naman niya ako pinabayaan. Hindi niya ako iniwan. Kaya sa panahon ng biglaan, on the spot, kasama ko ang Diyos. At nakikita kung sino ang nasa akin. Ito ay ang ating Panginoon. Ang Diyos na marunong, ang Diyos na mabait, ang Diyos na kahit anong oras, hindi lumiliban, hindi nag-a-absent, hindi nagkakating, kundi nandyan siya lagi-lagi. Pagkat hindi mo lang siya kasama, kundi nasa iyo siya. Nasa ating puso siya. No, amen? Kasama natin siya. So, in Numbers 13:31, tingnan po natin, seeing through another lens. Tingnan po natin, Pag tiningnan natin ito sa lens ng ating Diyos, ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya. Ito po yun, nung sinend po yung 10 spies. Hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila, malalaking tao ang nakatira doon. At sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin sila. Nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila. Ano po ang tingin nila sa sarili nila? Tipaklong. Maliit. Walang kakayahan. Hindi kayang labanan yung mga nakikita nilang giants. Saan po sila nakatingin? Physical. Hindi po nila nakita yung beyond. Hindi nakita nila na rich in honey. No, napaka-rich ng lupain, masagana. Kapag tumira ka doon, masagana ang iyong magiging pamumuhay. Hindi nila nakita yung richness ng land. Hindi nila nakita kung gaano kasarap tumira doon. Ang nakita nila, may mga challenges, may mga problems, may mga giants na pag pumunta sila, mamamatay sila. Yun ang nakita nila. Nakalimutan nila na ang Diyos ang nag-provide nun para sa kanila. Nakita nila na ang Diyos ang nagsasabi na pumunta sila doon. At kapag sinabi ng Diyos, lahat ng bagay ay perfect. Pero hindi yun ang nakikita nila. Nakita nila, tumingin sila sa kanilang sarili. Ano ang ginamit nilang lens? Yung life lens nila. Yung physical lens. Yung mata nila. Hindi na binuksan yung kanilang spiritual eyes. Yung pagtitiwala, sana nakita nila, ang Diyos ang nagpapunta sa amin dito, pupunta kami. Dahil ang Diyos ang kasama namin, sigurado, hindi niya kami pababayaan. Hindi yun po ang napunta sa kanilang kaisipan. Kung hindi ang nakita nila, yung nandyan sa harap nila na problema, may mga giants. Hindi nila nakita yung richness, yung pinrepare ni Lord para sa kanila. Ano po ang kulang? Ang kanilang tunay na pagkakilala sa Panginoon. Yon ang kanilang naging laman ng kanilang kaisipan, sapagkat ang nakita nila ay ang problema at hindi yung beyond, kung ano ang merong maganda doon. So, nakita po natin, ibang lens ang ginamit nila, yung sarili nilang lens. Tumingin sila sa kanilang kakayahan, hindi sa kakayahan ng Diyos. Nakita nila kung ano lang sila sa sarili nila, hindi yung paano sila tinitingnan ng Diyos. Valued
ang tao sa Panginoon. Tayo po. Ano po ang tinitingnan natin? Ano po yung ginagamit nating lente? Ginagamit po ba natin yung ating sariling lens? Kung ano yung nakikita natin, diyan tayo nagtitiwala. Nakita natin, may problema, mayroong kahirapan. Yan po ba yung nakikita natin? O nakikita natin yung provision ng Diyos? Kailangan po yung makita natin yung provision ng Diyos. At paano natin makikita yan? Sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Kanya. Sa pamamagitan ng ating malalim na pagkakakilala sa Kanya. Kasi kung hindi malalim yung pagkakakilala natin sa Kanya, sa pamamagitan ng binabasa nating salita Niya, yung mga love letters po Niya sa atin, yung Biblia, kapag hindi po natin yan nauunawaan, hindi natin kakilala ang ating Panginoon. Pero naniniwala po ako, sa mga nakaraang journey natin, sa pag-aaral natin, nakikita na po natin ang Diyos kung sino siya sa buhay natin. Amen po ba? Nakikita na po natin na ang Diyos ang ating provider. Nakikita natin ang presensya ng Diyos ay nandyan. Hindi niya tayo iniiwan. No po? Another po from the book of Joshua. No po? Joshua led the Israelites to the border of the promised land with even more obstacles. The same giants inhabited that territory. Pareho po. No, sa book of Joshua, mababasa po natin, pero ano po yung ginawa nila? The people didn't hesitate or mention that they will turn back. Di po sila bumalik, kundi they focus on God, taking courage that He was with them at whatever difficulties that they may encounter. No po? Hindi po yun natitingnan nila. Rather, gagamitin po nila yung lens. Hindi lens of God. Hindi po yung lens of fear. Hindi po yung lente ng makikita nila ay takot. Kundi ang makikita nila, ang Diyos ay kasama nila. Amen? Yun po ang, hindi na po sila bumalik. No? So, kasi nagtiwala na sila sa Panginoon. That they focus on God's presence, they focus on God's protection, they focus on God's provision. Yun na po ang kanilang naging life. And in Hebrews 11:1, ayan, ang pananampalataya ay katiyakan. Ito po yung faith. Katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Pinaniniwalaan natin, nakikita na natin, nabivision natin yung spiritual. Hindi kung ano yung nandyan. Sigurado tayo na ito ay mangyayari. Inaasahan natin na ito ay mangyayari. Ano po ang inaasahan natin? Na ang protection ng Diyos ay nasa atin. Ang presensya ng Diyos ay nasa atin. Mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Makikita natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating paligid. Sa ibon pa lang. Hindi sila naghahasik o nag-iipon, pero kinakalinga sila ng Diyos. Walang research study na namatay ang isang ibon sa gutom. Wala po. Walang study na nagsasabi na namatay ang isang ibon dahil sa gutom. Walang nagutom na ibon. Ganyan kamahal ng Diyos ang mga nilalang niya. Hindi tayo ibon, mga kapatid. Tayo ang special creation of God. So kung ang mga ibon hindi niya pinababayaan, tayong higit hindi niya pababayaan. At kung ito ang ating pananampalataya, natitiyak natin sa ating puso at kaisipan na hindi tayo pababayaan ng Diyos, yan ang mangyayari at mararanasan natin. Sapagkat yan na ang binigay sa atin ng Diyos. No? Panindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pinaniniwalaan natin ang mga bagay na hindi natin nakikita. Hindi mo pa nakikita na ikaw ay masagana. Pero yan ay nangyari na. Manifestation depends upon your faith. Mangyayari at magsasakatuparan ma-experience mo ayon sa iyong paniniwala,
ayon sa iyong pananampalataya, ayon sa iyong relasyon sa Diyos, gaano mo siya kakilala. Alam niyo po, ako di ko lang po talaga ma-explain. Gustong-gusto kong explain sa inyo ng matagal, pero anong ang time natin, limited. Kung paano ko nararanasan ng Diyos, ang katapatan niya sa aking buhay. Yung noon na iniisip ko lang, salita lang sa Bible, pero minsan po nagda-doubt ako. Hindi lang minsan, madalas mag-doubt ako. Subalit nung nagtiwala ako ng lubos sa Diyos, natutunan ko ang magtiwala sa Kanya. Kahit na anong mahirap na sitwasyon, nakikita ko po ang katotohanan ng Kanyang sinabi. Nakikita ko po ang katapatan niya sa Kanyang ipinangako. Sapagkat ito ay tunay na mararanasan mo once ng iyong pananampalataya ay nagiging solid po sa puso mo. No? Ito po ay tunay. Kapag ito po ang na-overcome natin yung doubt, yung magda-doubt tayo, ayan na, segundo na lang. Hindi mo pa nakikita yung katotohanan sinasabi niya. Huwag po tayo mag-alinlangan. Yan po ang i-overcome natin. Kahit na seconds na lang. Kailangan nandun po yung pananampalataya mo na ito ay mangyayari. Wala kang pambayad. Isang araw na lang. Isang oras na lang. Naku, 30 minutes na lang. Wala pa rin. 5 minutes na lang. Kailangan ang patuloy na makita mo ang katotohanan ng iyong pinaniniwalaan. Ang katotohanan ng iyong dapat naka-drawing na yan, napipicture na yan, nakikita mo na yan. No po? Nakikita mo na. Ano yung nakikita mo? Okay. The spiritual sight is a gift of God. And with it, we see our lives through a different lens. But why do we need it? When God opens your eyes, what can we see? Kapag nabuksan po ang ating spiritual eyes, no? Makikita po natin. Ito'y bunga na ng ating pananampalataya. Makikita mo na kung ano ang katotohanan ng kanyang sinasabi. Hindi pa yan nangyayari, pero naniniwala ka kasi nakikita mo na. Nabi-visualize mo na. Napipicture mo na. At yun ang iyong natural lens. You are seeing things through the lens of God. Nakikita mo ito sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Do you look at things through the lens of God or the lens of your life? How do we process our decisions? Paano natin pinoproseso yung ating magiging desisyon? How do we process our action? How do we process our thoughts? Pinoproseso ba yan natin sa pamamagitan ng kanyang mga pangako, mga salita, mga sinabi, no? Pinlano, ganyan ba tayong magproseso? O ayon sa ating plano, ayon sa ating iniisip, ayon sa ating kayang gawin? Ito lang yung posible, imposible yan. That is your lens. Yun ang lens mo. Pero hindi yun. Bilang mga mananampalataya, no? Look beyond. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, makikita natin ang provision ng Diyos. Makikita natin ang pag-ibig ng Diyos. Gaano siya kalalim, hindi sinasabi lang. Hindi sa words. Kung hindi gaano kalalim, gaano kalawak, gaano kataas, makikita mo yan. Sapagkat ikaw ay focus sa Kanya. Ikaw ay focus sa Kanyang pangako, sa Kanyang mga sinasabi. You can see wonders. No? In 1 Corinthians 2:14, tingnan nga po natin. Ayan. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila mauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Iba po ang physical sa spiritual. At ang tao daw na hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos,
Ang tao daw na walang pananampalataya, hindi niya makikita yung spiritual. For us to see spiritual, kailangan ng ating pananampalataya. Kailangan ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Sapagkat yan ang mag-illuminate, yan yung maha-highlight sa ating mga buhay. Ang katotohanan ng kanyang sinabi. Hindi ang sinabi ng tao, hindi ang sinabi ng mundong ito, kundi ang katotohanan ng kanyang sinabi. Napakasarap po talaga. Yung maranasan mo ang katotohanan ng kanyang salita. Hindi po yan madali. Kaya nga nandito tayo eh. Kaya nga uma-attend tayo ng mga cell groups. Kaya nga nandito tayo para makinig ng kanyang salita. Kaya nga gabi-gabi or sa bawat panahon na kailangan basahin natin ang kanyang salita. Ang salita niya, ito ang magiging guide natin. Ito ang magiging direksyon natin. Ito ang magiging teacher natin. Ang kanyang mga salita. Diyan din natin makikita, mararanasan ang tunay na pananampalataya. Habang nakikilala natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita, uusbong ang tunay na pananampalataya. At ang tunay na pananampalataya, yan po magiging dahilan upang makita natin spiritually kung ano ang binigay na niya sa atin. Mauunawaan na natin ang kabutihan ng Diyos, ang habag ng Diyos. Mauunawaan na natin ang katapatan ng Diyos. Ganun pala kalalim, kataas ang kanyang katapatan. No one can compare doon sa katapatan ng Diyos sa faithfulness ng Panginoon. Okay. Doon po sa 2 Kings 6:15-17. Ito, isa pa pong manifestation ito. No? Yan. Asa na yon? Ayan. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo. Alam ko po, nabanggit na ito. Pasadahan lang natin. At nakita niya ang maraming kawal, mga kabayo, mga karwaheng nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, Guro, paano tayo ngayon? Sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot. Mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila. In physical, ilan sila? Konti lang sila. Nag-uusap sila dalawa. O sige, may kasama na silang konti. No? Nag-uusap, konti lang sila. Pero, ano ang nakita ng kawal? Ano sinabi nila sa Lord? O, Panginoon, buksan mo ang kanyang mata. Di ba? Ano ang nakita ng kanyang kasama? No? Ano ang nakita ng katulong ni Eliseo? Nakita niya mga karwa-karwaheng apoy na nakapaligid sa kanila. Uy, marami pala tayo. No? Hindi yun nakita sa una. Bakit? Anong ginamit ng katulong? Ang kanyang physical eyes. Siyempre nakikita niya, wala naman. No? Pero anong sabi ng Panginoon? Ano ang makikita niya? Marami silang kakampi. Kaya nawala yung fear. Nakita niya, spiritual, na marami sila. And that is faith. Yan ay ang pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. No? We can see His protection. Protektado tayo, mga kapatid. Yes, nasa mundong ibabaw tayo. Maraming mga challenges. O sa mga disasters lang, may bagyo, may earthquake. Kaya nga ngayon pala pinag-aanda na yung big one, no? Lahat ng training, lahat ng practice na kapag lumindol, ito yung gagawin. Alam niyo po, sa tunay na lindol, hindi man yun ang nagagawa. Walang-wala yung praktisadong yon. Yung cover, duck position, hindi man po nangyayari yun kasi napatunayan namin, nag-earthquake, wala man pong gumawa nun. Ilang beses pong pinractice yan. May picture-picture pa, lulusot ka sa ilalim. Yung oras po ng lindol, wala. As in, wala. Wala man lang sinuot kaming helmet. So tingnan ninyo, kaya mo bang paghandaan yan? Ibigay mo na lahat ng panahon mo sa practice.
Pero pag dumating ang disaster, hindi mo man yan gagawin. Kasi meron kang initial instinct, yung takot mo, yun ang susundin mo kung anong gagawin mo. Pero tayong mga Kristiyano, hindi ka man mag-practice, no? Or tuturuan ka pa ng Panginoon kung paano marirecall yung practice na yan. Maaaring magamit mo yan, but with the guidance of the Lord. Magagamit mo yan. Pero ayon yon sa protection ng Panginoon. Ang Diyos pa rin ang ating protection. Ako nakita ko yon. Talagang wala kang maaasahan pala. Kapag ka ganoon, yung sinasabi na isuot yung aming helmet, andun lang yung helmet, nakasabit lang, kayang-kaya mong kunin, at isuot mo, wala pong nagsuot. Lumabas kami. Sabi, wag agad lalabas. Lahat po ng sinabi nila, baliktad yung ginawa namin. Yes. So, meron ka bang maaasahan sa mundong ito? Wala. Pero sa Diyos, the Lord is our protection. Siya ang ating protection. No? Ang Diyos ay present. Laging nandyan sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng problema, sa panahon ng disaster, whatever the situation is, the Lord is there. Because He loves you. He will never leave you. Di po ba? Di ka niya pababayaan, mga kapatid. Ako, tested ko yan. Nakita ko ang kabutihan ng Diyos. Kaya nga, sa akin, walang word na turning back. Kung hindi, laging forward. Laging focus sa ating Panginoon. Kung ano sinabi niya, yun ang aking paniniwalaan. Kahit na ano pang sitwasyon yan, kailangan ma-overcome natin yan. I-recall natin kung anong pinangako niya. Sa panahon ng disaster, i-recall mo kung anong pinangako ng Diyos sa iyo. I-recall mo kung sino ang Diyos. I-recall mo kung sino ka sa Diyos. Ano ka sa Diyos? Mahal ka niyang anak. Hindi ka niya pababayaan. I will never leave you nor forsake you, says the Lord. I will be in your side. I will protect you. Yun po, i-recall natin. Kaya nga pag tayo, hindi natin inaaral ang mga salita niya, hindi nagiging laman ng puso natin, iba yung gagawin natin. Kaya nga yung focus on the Lord is very, very important. No? Kailangan po makita natin yon. So, yung mga susunod po natin mga verses, medyo magkukulang tayo ng panahon, masyado akong excited. No po? So, kaya't nasabi, ayan po, yung tungkol kay Hagar, na kung saan nagtiwala siya sa Panginoon. No? Kaya nga ang Panginoon, pinrovide sila ng pagkain at tubig. So, sa panahon ng tagtuyo, sa Panginoon, basa. Sa panahon ng tagtuyo, sagana sa Panginoon. Yun dapat po ang makita natin. Alam niyo yung panahon ng COVID, aba, pinabayaan ba tayo ng Panginoon? Hindi. Kaya nga nandyan tayo ngayon buhay tayo, malakas tayo, nagutom ba tayo? Hindi, mas dumami pa nga ang pagkain natin kasi may rasyon. No. Ang provision ng Panginoon laging sapat. Ang pag-ibig ng Diyos, sapat na sapat sa ating pangangailangan. More than. Hindi sapat, more than sapat, no, sa ating pangangailangan. So sige po, i-ano pa natin, tungkol kay Hagar lang yan. So sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang nakatagong mga kayamanan at alahas, gayon malalaman mong ako si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang siyang tumawag sa iyo. Sa Isaiah po ito, pero sa panahon po natin, no, ito ay manifestation ng kayamanan noon, alahas, no, yan, mga kayamanan. Pero sa panahon po natin ngayon, no, ano ang binigay ng Diyos sa atin? Ibinigay niya lahat. Ibinigay niya si Jesus. Di po ba? Ang buhay ni Jesus ang patunay na mahal tayo kung anong meron sa Kanya na treasure ay nasa atin na. Ito ay ang ating Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus, ang dahilan kung bakit tayo ay may buhay, bakit tayo may pag-asa, bakit tayo may kapayapaan, may kagalakan, sapagkat sigurado tayo. Ibinigay na nga niya ang buhay niya. Ano pang hindi niya kayang ibigay? Wala na. Kapag ang tao, binigay na niya ang buhay niya, lahat-lahat sa kanya meron na. Kompleto. Ano po? So,
napakabuti po ng ating Panginoon. Tingnan po natin sabi natin, what we look at and focus will change us. Binabago po tayo nito. No? In 2 Corinthians 3:18, if we will concentrate on our fears, talaga pong yun tayo mananangan. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ano po ang panghabang buhay? Ano ang walang hanggan? Spiritual. Ang physical, lahat nga nandito nagfe-fade eh. Meron ba kayong masasabi sa akin na hindi nag-fade? Skechers, nagpe-fade yan. Balatbayan, nagpe-fade din yan. Tinago ko nga lang, di ko man ginamit, nasira eh. So lahat ng bagay nagpe-fade. Ano ang hindi nagpe-fade? Ang bagay na spiritual. Hindi nagpe-fade ang pag-ibig ng Diyos. Ang hindi nagpe-fade ang pangako ng Diyos. Ang hindi nagpe-fade yung binigay niyang buhay sa atin. Yan ang hindi nagbabago. Magbago na ang lahat, pero ang Diyos hindi magbabago. Lagi siyang tapat, noon, ngayon, at magpakailanman. Mahal niya tayo ngayon, bukas, hanggang sa darating pang panahon. Tapat siya sa kanyang pangako ngayon, noon, ngayon, at bukas. Ang panahon, ang Diyos natin ay ang noon, ngayon, at ang darating na bukas. Magbabago ba ang kanyang pag-ibig? Hindi po. Kaya paano natin tingnan ang mga bagay-bagay? Through the lens of God. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, sa pamamagitan ng ating focus sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita, lalago ang ating pananampalataya. Lalago ang ating pagtitiwala. At ito ang dahilan para makita natin ang spiritual. Para makita natin ang katotohanan ng kanyang sinabi. Unless na hindi tayo naniniwala, hindi mo makikita ang mangyayari. Hindi mo makikita ang mangyayari. Hindi mo makikita ang pag-ibig niya sa iyo. Ang katapatan niya sa iyo. Ang provision niya. Ang presensya niya. Hindi mo siya makikita. Subalit, kapag ang pananampalataya natin sa Kanya ay lumago, yumabong, nagkaroon tayo ng tunay na pananampalataya. Sabi nga ng mga last preaching natin, kahit daw butil lang ng mustasa na mayroon tayo na pananampalataya, counted yan sa Panginoon, malaking bagay yan sa Panginoon, pagkat ito ang magiging, tools, sandata, upang malabanan natin ang mga challenges ng buhay. Ang challenges ng mundong ito. Kahit nandito tayo, maraming challenges, maraming problema, constant lang ang mga yan. Huwag niyong tingnan yan. Kasi kahit tingnan niyo yan, di naman mabubura yan sa titig ninyo. Kahit na po yan ang epsentro ng inyong buhay, hindi po yan kayo gagawing masaya. Sapagkat problema nga yan kahirapan nga yan Pero kung titingin kayo sa Panginoon na nagbibigay ng kapayapaan, kagalakan, pag-asa, buhay na walang hanggan, masayang buhay, panatag na buhay. Ang Diyos, siya lang ang pwedeng magbigay nito sa atin. Kaya nga mga kapatid ko, anong decision natin? Focus on the Lord. Mag-focus tayo sa ating Panginoon. Tumingin tayo sa Kanya. Makinig tayo sa Kanya. Basahin natin ang salita niya upang makilala natin siyang lubos at ang nasa puso mo na ay ang katotohanan kung sino siya sa buhay mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Look at all things, through the lens of God. Hindi ka mabibigo sapagkat ang Diyos, kapag sa Kanya ka tumingin, sabi nga ng awit, kompleto ka na. Kompleto ka na. Kaya sa Panginoon lamang. Amen? Okay. Time is up. Music please. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. First communion natin,
Communion. Alalahanin po natin ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating banal na hapunan. So tinatawagan ko po yung mga ushers natin. So ang tinapay ay simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Simbolo lang po, no? Hindi yan ang katawan ng ating Panginoon. At ang katas ng ubas ay simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Na sa pamamagitan ng bugbog at nasugat ng katawan ng ating Panginoon, sabi nga sa 1 Peter chapter 2 verse 24, tayo pinagaling na sa ating mga karamdaman. At sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, nahugasan na po ang ating mga pagkakasala. Kaya ang tingin ng Diyos sa atin ngayon ay matuwid, tapat, karapat-dapat sa Kanyang harapan. Kaya marapat lamang po na alalahanin natin ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang pagmamahal sa bawat sa atin. Sige po tayo manalangin habang pong ibinibigay yung ating mga tinapay at ubas, katas ng ubas. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa buhay namin. Ang iyong katawan, O Diyos, ang tinapay na simbolo ng iyong katawan ay nabugbog, nahirapan, nasugatan, upang sa pamamagitan ng inyong mga latay, kami magkaroon ng kagalingan sa aming mga karamdaman. Ang iyong dugo, Panginoon, na natigis doon sa krus ng Kalbaryo ay simbolo ng paghuhugas sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya sa aming pagkilala, Panginoon, sa inyong ginawa, ang tingin po ninyo sa amin ngayon ay matuwid, banal, at karapat-dapat sa inyong harapan. Kaya salamat, O Diyos, tunay ngang mabuti kayo, karapat-dapat papurihan, at ngayong umaga, patuloy po namin alalahanin ng kabutihan po ninyo sa buhay po namin. Hallelujah. Let us sing. Kahit tapat sa habang buhay, ika'y mabuti mapagkailanman. Hangga't ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti mapagkailanman. Hangga't ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Thank you, Lord. Buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Itaas natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Nang gabing iyon, dinampot niya ang tinapay, pinagpira-piraso, nagpasalamat sa Diyos, at sabi niya, kanin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain. Sinabi ng Panginoon, ako ang dugo ng bagong tipan. Sa tuwing iinumin niyo ito, sabi ng Panginoon, ay bilang alaala sa akin. Habang binubulay ko ang salita ng Panginoon, sinasabi pala nito
the death and the resurrection of Jesus. Alalahanin natin ang Diyos sa binigay niyang kapatawaran at ibinigay niyang katuwiran na ngayon ay nasa atin na. Ikaw ngayon, kapatid, ay pinatawad na ng Diyos sa iyong mga kasalanan, sa ating mga kasalanan. Ang gawin lang natin, kilalanin mo lamang ang ginawa ni Kristo para sa iyo. At ikaw ngayon ay kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. Kaya ang pag-inom ng ubas na ito ay bilang alaala sa ginawa ni Kristong tagumpay para sa amin. Kaya ikaw ngayon, kapatid ko sa Panginoon, isa ka nang matagumpay nang dahil kay Kristo. Tayo lahat ay sabay-sabay ng inom nito. Amen. And thank you, Lord God. Sambahin mo ang Diyos. Papurihin mo siya. Hindi ka talunan, isa kang mananagumpay nang dahil kay Kristo. Worship Him. Hallelujah, Jesus. We give you praise. Hallelujah. Sumigaw ng tagumpay. Hallelujah, Jesus. Praise His name. Hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ay, may makaupo muna. Praise God. Purihin Panginoon. Palakpan natin ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Tunay nga ang Panginoon ay mabuti sa atin. At sabi nga po ng John 10:10, Juan Jesus, naparito o magnanakaw para pumatay, magnakaw at magsira. No? Yun ang pakay ng Diablo kung bakit siya naparito sa mundo ito. Oh. So, ibig sabihin po, ang anumang sufferings natin at mga difficulties sa buhay ay hindi po ito ginagamit ng Diyos at hindi po inaalaw ng Diyos. No. Dahil hindi po siya ang nag-destroyer. Hindi po siya nagnanakaw. Hindi inawasak ang buhay natin. Ang Diyos, hindi siya pumamatay, nagbibigay siya ng buhay. Hindi siya nagwawala, hindi siya kumukuha ng buhay. Balang araw, pag-aralan natin. Hindi po siya kumukuha ng buhay. So, hindi po, Panginoon. At hindi niya inaalaw. Sabi ng iba, Pastor, inaalaw yon. Sige, kung inaalaw ng Diyos siya, at ginagamit ng Diyos ang Diablo, at ikaw ay ginagamit ng Diyos, so, ibig sabihin yan, ay pareho kayong manggagawa ng Diyos. So, kung manggagawa mo ang Diablo, so kaya magipag-appear ka sa Diablo. Kasi kasama mo siya, ginagamit ng Diyos ang Diablo. So, no, yun ang sabi niya. Kaya nga, napaisip siya. Oo nga, no. No? Kaya, mga kapatid, hindi ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok na yan para tayo turuan. Ang ginagamit ng Diyos para tayo turuan ay ang kanyang salita. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Kaya, naparito ang Panginoon para bigyan tayo ng buhay ng rap at buhay na kasesya. So, yan ang plano ng Diyos. Ang tao ay napailalim ng kasalanan. Dahil po, si Adan ay nagkasala. Siya ang ating ninuno. Kung paano aking mga ninuno, kung sila ay mga mandirigma, veterans, kung sila ay namatay sa pagdidigma, palagay nyo, nandito ako ngayon. Wala ako ngayon. Dahil sila ang aking lolo. Pero dahil hindi sila namatay,
Kaya ako ay nandito. Kaya ang tao ay epektado dahil sa kanyang ninuno sa kanyang buhay. Pero naparito ang Panginoon at siya ang ninuno natin. Kaya naman, tayo ngayon ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Nasa tao kung bakit siya ay mapahabag. Kaya sabi ni Madam Jem, no? Naway makita natin ang magandang layunin at plano ng Diyos sa buhay natin. Mayroong mga difficulties sa mundo ito. There's tribulation. This word, sabi nga ng John 16:33. But Jesus already overcome the world. Meron na nagtagumpay sa lahat ng bagay ng mundo ito. Kaya ikaw, kapatid, ikaw ay tagumpay na. Tagumpay na sa iyong buhay. Sabi mo sa sarad mo, tagumpay ka na dahil kay Kristo. Ano man mga bagay na nasa iyo. Pero hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay na Kristo, ay hindi na daraan sa mga difficulties. Dahil tayo bahagi ng mundo ito, bahagi ka pa rin ng tao, kaya naman, ikaw pa rin ay may mga difficulties, mga problema, mga sakit. Hindi ka immune doon. Hindi ka exempted doon. Pero, yan ang maganda. Pero, subalit. Ayan. Ano man bagay na sa atin, mayroon ng solusyon at mayroon kasahog doon. Ano mang bagay sa buhay natin. Palakpakan natin, Diyos. Kaya po rin Panginoon sa mga ginamit niya at tayo lahat ay tumuyo sa kanyang ginamit, sa kanyang pamilya, na siya sumusuporta sa kanya. Kaya Lord, alam po namin na ikaw ay may magandang layunin at plano sa pamilyang Estrabillo. Kaya Lord, salamat sa bawat isa sa amin na kaming lahat ay mayroon kang magandang layunin at plano sa buhay namin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ang patuloy na nagbibigay ng kaliwanagan sa ating kaisipan. Tunay nga po, ang salita mo ang siyang nagkokorek sa amin. At ang salita mo ay pag-ibig. Kaya naman, ang pag-ibig ang siyang nagbibigay ng magandang daan sa buhay namin. Ano mga bagay na hindi namin kayang gawin, mga bagay naming limitasyon, ang pag-ibig mo, ang siyang nagbibigay ng kakayahan kung bakit namin magagawa ang mga bagay na hindi namin kayang gawin. Kaya Lord, pinupuri namin, pinaparalan sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, we all say, Amen, Amen. God bless you po. Magandang umaga sa inyo lahat.